Welcome po sa Prof. Shelo and Prof. Dan React. Ngayong araw po na to, magre-react tayo dito sa very famous video ni Senator Robin Padilla. Panoorin po natin. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming choice bigla, gano'n na lang, matulog. Ayan. Siguro yung isa sa mga bagay na gusto kong linawin, si Professor Dan Gatmaitan po ay professor sa UP College of Law at husband ko din. So talagang napaka-relevant sa amin ng discussion na to ni Robin Padilla, no? Unang-unang gusto kong linawin, sabi niya, sexual rights. Kasi parang yung dating sa akin doon, ano naman feeling mo pag-aari mo yung partner mo, meron kang sexual rights over a person, parang kahit slave ata, walang konsepto ng sexual rights. So pakilinaw itong iniisip ni Senator Padilla na sexual rights daw. Well, wala ata nakakaalam kung ano yung ibig sabihin dahil wala po sa batas kahit saan mo tingnan itong konsepto ng sexual rights. No? At mabigat kasi yung dating because of the word rights. Mm-hmm. Diba? Kung may karapatan, yan ay pinagtatanggol, pinagtitibay ng batas. Pero wala pong nakasulat kahit saan, no? Na merong dominion ng lalaki over the spouse. Yeah. So nililinaw po natin sa kahit anong batas, sa kahit saang lupalop ng mundo, ay wala pong konsepto ng sexual rights. Tama ba? Yung pangalawang importanteng pag-usapan dito sa statement ni Senator Padilla ay yung usapin ng rape. Kasi nga nabanggit yan eh. Paano kung ayaw nung partner mo? Pipilitin mo ba? I believe it falls under the definition of rape. Tama ba? Yes, it does. Maraming forms ng rape. Dahil na ngayon, no, in the last few years, dinadagdagan natin yung definition para maging angkop sa mga realidad na nararanasan ng kababaihan. No? Mm-hmm. So, very quickly, we have to look at the definition. Halimbawa dito ang when a man shall have carnal knowledge o nakipag-sex no sa babae under any of the circumstances no by force, threat or intimidation. Okay. Ibig sabihin pinilit mo o tinakot mo, rape po yan. When the offended party is deprived of reason or otherwise unconscious. So, walang malay. So, kung halimbawa, lasing na lasing yung isang tao, no? Walang malay, hindi na niya alam ang nangyayari sa kapaligiran niya. Kahit na hindi yan totally nagre-reject, kasi nga lasing na lasing. Kapag nagkaroon ka ng sexual intercourse with that person, that can fall under rape. It's rape. It is rape. Okay. By means of fraudulent machinations or grave abuse of authority, parang you use your position of power. Yan. So pag halimbawa, ang madalas na relationship dyan yung mag-boss. Yes. No? Kaya sometimes, even if may mga relasyon with boss, kung boss mo yung relasyon mo, sometimes very blurry yung lines kasi may relationship, may power relations dynamics, eh. yeah. Diba? Parang it seems like she's consenting, Oo. pero wala talaga siyang choice. Or, Oo. Yung capacity to consent is questioned. Kasi lalo na kung someone who has power over you, authority over you, yung nagkakaroon ka ng sexual encounter. Yes. Okay. And very recently, 2 years ago, yung last paragraph dito, ang sabi, when the offended party is under 16 years of age. Unang-una, mahalaga yan kasi dati 12. Mm-hmm. So kung yung offended party ay 13, 14, 15, 16, hindi na raw yan rape. Ngayon, 16. Mm-hmm. Ang general rule. Pero naglagay sila ng exception eh. Bakit nagkaroon, you mean, kapag ka nagka-objection lang, or kapag nagkaroon ka ng sexual encounter with someone who's below 16 years old, that's actually considered rape? Yes. Yung premise kasi is, the child is not in a position to give consent. Mm-hmm. Diba? So even if, halimbawa,
sabi nung defendant, pumayag siya eh. 12 anyos yan eh. You know, so probably she doesn't understand yung circumstances na bigay siya ng consent. Right. Ngayon, I'm sorry, tinaasan yung age kasi parang I think there's a movement of people who wanted to raise the age of bar. consent kasi 13, 14, di ba? Yeah. Sino ba naman dyan ang nakakaalam talaga nung anong ibig sabihin ng consent to have sex? So, paalala po ha, kapag nakipag-sex sa mga kabataan ng less than 16 years old, yan po ay rape na. Okay. Merong exception, Oo. between 13 and 16, pag ang sinabi nila ay, the difference is not more than 3 years of age, and the sexual act in question is proven to be consensual, non-abusive, and non-exploitative. Okay. At saka define sa batas kung ano ibig natin sabihin ng not exploitative. Oo. So kung halimbawa mag-boyfriend kayo at parehas kayong 15, 16 years old, ibig sabihin, malinaw po na sinasabi dapat hindi nagkakalayo significantly yung age. So kung tayo pala yun, tapos ako yung 16 years old or 15 years old, hindi. yung age po dapat hindi masyadong nagkakalayo. That's one. Second, ay ano yun, dapat may consent. Consensual, non-abusive, and non-exploitative. Anong ibig sabihin ng non-abusive? Shall mean the absence of undue influence, intimidation, fraudulent machinations, yung kanina, di ba? Coercion, threat, physical, sexual, psychological, or mental injury. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka po tinatakot, no? And the third one is? On the other hand, non-exploitative. Non-exploitative, meaning hindi ka ginagamit, basa? There is no actual or attempted act or acts of unfairly taking advantage of the child's position of vulnerability. Okay, pakipaliwanag, Prof. Dan. Actually, wala pa kasing kaso nito eh. Oo nga, kahit na. Kasi, Ilimanize mo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi mo tinitake advantage ng pagiging vulnerable ng isang bata. Kasi halimbawa, yung isang bata ay wala pang kakayahan para suportahan yung sarili niya. Wala siyang hanap buhay. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawing kapalit ang pagkakaroon ng sexual relationship sa kanya para bigyan mo lang siya ng pagkain araw-araw. That's exploitative, right? So, hindi mo pwedeng gamitin yung as a condition to provide basic services to a person at kapalit ay sexual relation. See, again, that's exploitation. Again, parang may consent but under those circumstances, that's not really giving consent. Oh, yan. So, yung huling tanong dito na kailangan nating sagutin, ang pinaka-importanteng tanong, no? Makinig ka, Professor Dan. Ito yung tanong ni Senator Robin Padilla. Kung in-hit ka, parang aso, katulad ni Senator Robin, ano ang pwede mong gawin? Pwede mong gawin, maghintay ka. Hanggang pumayag. Hanggang pumayag. Huwag mong pipilitin, no? Or, marami ka naman pwede gawin. Use your hands. Yeah. Take a walk. Exercise. Exercise para ma-channel mo yung energies to something else. Diba? Use toys. Use toys. Yes, marami na po dyan ngayon. So, marami pong pamamaraan para ang inyong pag-inhit ay ma-address at maiwasan ng kasong rape. Last question, Professor Dan. Ano yung reaction mo sa sinabi ni Senator Robin Padilla, him being a senator of the Republic of the Philippines? Well, okay. I admit, may level ng revulsion. No? Kasi as a member of the Senate, di ba, ang expectation ko is aware sila not only at the state of the law, but the social conditions that led to the enactment of these laws. Di ba? Parang pag napakinggan ko siya, parang 1920s or 1800s, diba, na may ganung pananaw ng pag-aari ng isa pang tao, another human being. Itong mga batas na to nga ay ang pag nagpapatunay na enlightened na tayo, to use the words of other legal commentaries out there. Oo. Ako very, very disappointed ako na magkaroon ng isang senador na katulad ni Robin Padilla. Kasi naniniwala ako na dapat yung mga leader ng pamahalaan natin, yung nagtataguyod ng mga karapatang pantao at nakakaunawa ng mga basic na karapatan. Parang yung mga tanong niya ay nire-recognize lang yung karapatan niya at hindi pa doon. Nag-i-insist siya na may karapatan siya over another person, which is worse. Diba?
So, yun lang. Syempre, wala kang magagawa. Hindi naman siya ordinaryong tao. Siya ay isang senador. So, kung ganyan ang framework at thinking na isang tao at isang senador na gumagawa ng batas, parang ano ba yung aasahan nating mga klase ng batas na isusulong niya? Aksaya ng pera para sa taong bayan, hindi ba? Oo, papayag na ako this time. Anyway, so kung may interesado po kayo sa mga ganitong topic at perspektibo, ako po si Prof. Shelo mula sa School of Economics, si Prof. Done. from the UP College of Law. Mag-follow lang po kayo sa Chikahan with Prof. Shelo dito sa YouTube. Maraming salamat po.